Kita ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, meron pong dalawang klase ng paghihirap. The suffering that makes you bitter or the suffering that makes you better. Merong paghihirap na ginagawa kang grabe, malala. Pero meron din naman pong paghihirap na nagpapabuti at nagpapabanal sa iyo. At meron pong dalawang paraan para daanan natin ang ating mga paghihirap. First is, you can go through your pain. Pwede mong daanan na wala lang. But second, you can grow through your pain. Total, tayong lahat maghihirap din naman tayo. Bakit hindi natin gamitin yung ating paghihirap, problema, pagsubok sa paglago, pagpapatibay, pagpapakabuti ng ating pagkatao? Ano po ang krus mo? Ano ang pagsubok mo ngayon? Sigurado po, marami kayong sasabihin sa akin. Sigurado po, marami kayong ililista. Pero ang assignment ko po sa inyo ngayon, pumili ka lang ng isa. Kaya nabibigatan ka, kaya napapagod ka, kasi sabay-sabay mong binubuhat sila. Di po ba? Isa lang. Dahil yan ang utos ni Jesus. Take up your cross daily. Hindi niya sinabing, take up your crosses daily. Isa lang ang buhatin mo, araw-araw. And the rest, you leave it to God. Yan mong Diyos. Dahil mas malakas ang Diyos kesa sa iyo. At hilingin mo sa Diyos, habang focus ka, binubuhat mo yung iyong krus, na palakasin pa niya ang iyong pangangatawan, palakasin pa ang iyong puso, para di mo lang mapagdaanan yung pagsubok, yan pa ang maging daan ng iyong pagpapala. Magandang pagmunihan din. Ano ba ang tinuturo sa akin ng krus na ito? Ano ba ang gustong sabihin ng Diyos sa akin sa pamamagitan nitong problema ko? Again, my dear friends, do not waste your cross. Do not compare your cross to others. And do not run away from your cross. Because your blessing, because your resurrection, because your new life is through that cross. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo